noong 2002, pinasan ng US Federal Law o na-enact ng US Federal Law ang isang batas na pangalan ay American Service Members Protection Act or ASPA. Mas kilala ito bilang The Hague Invasion Act. Ito ay response sa Rome Statute na pinirmahan ng mga bansa or signatories para makreate ang International Criminal Court. At alam natin na pinag-uusapan ngayon ang International Criminal Court simply because ang ating former president ay naka-detain doon. Hindi ito issue ng pagdating sa mga politiko natin dito, kundi gusto kong i-emphasize ang ganitong estilo ng Amerika na hindi bahagi ng International Criminal Court or signatory ng Rome Statute na para maprotektahan nila ang kanilang bansa at yung kanilang mga service members lalo na ay nagpasa sila ng batas na kapag may Amerikano na na-detain doon ay ino-authorize ng kanilang constitution o ng kanilang bansa ang US President para i-invade mismo ang International Criminal Court. Makikita natin dito ang awayan ng maraming mga bansa at pagpoproteksyon ng isang bansa sa kanyang soberanya or simply because pagpapakita ng power. Dahil alam ng mga Amerikano, kapag ang isang bansa or mga bansa na ang kalaban mo, napakahirap ng labanan ito. Kaya nga mapapansin ninyo, marami ang mga nagsisik ng asylum kapag kaya tumatakas ng bansa kapag may kaso dito sa Pilipinas. At nakakalungkot na ganun na lamang ang nangyayari. Pero isipin ninyo kung ang superpower na bansa ang siyang maghahabol sa iyo at yun ang pagkakaroon ka ng atraso dito. Nakakatakot yung pangalang The Hague Invasion Act kung ikaw ay i-invade ng Amerika na certified pa ng kanilang Senate at ng kanilang Congress. But pagdating nung unang panahon, isipin mo ang pinakamalakas na bansa noon, ang Egypt, ay biglang magkakaroon ng karapatan para ikaw ay sikilin at ikaw ay i-invade. Ito ang isa sa magiging problem sa Genesis 42 as we end yung chapter na ito because the very father nila ay magkakaroon by the end of Genesis 42 ng pag-aalala. Ito ba ay katapusan na ng kanyang pamilya dahil sa mga nangyaring probidensiya na ito na sila mismo ay mapapatunayan na nagnakaw mula sa kaban ng Egyptian palace. At tingnan natin ang makikita natin dito sa part 2 ng Awakening of the Conscience sa Genesis 42. Bigyan ko lang kayo ng qualification as I try na pag-aralan ang series na ito ng Genesis. Alam nyo na napaka-raming verses na tinitake natin. Isa sa naging challenge sa akin na choice, how would I preach this? Pipreach ko ba ito as parang summary na lang para dumami ang mga points? Or I would try yung para nakita ko na napakahalaga at napakagandang bagay mula sa mga models ng Genesis preachers. And that is to explain verse by verse yung mga nangyayari so that you will be forced to be engaged sa nangyayari dito sa Genesis. So, umpisa natin sa verse 25 hanggang 38 at makikita natin dito ang isang napakagandang aral mula sa Diyos pagdating sa paggising sa ating mga budhi, pagdating sa ating mga kasalanan. Basahin ko sa inyo, inspired, inerrant, fallible word of God sa verse 25. And Joseph gave orders to fill their bags with grain and to replace every man's money in his sack and to give them provisions for their journey. This was done for them. Then they loaded their donkeys with their grain and departed. And as one of them opened his sack to give his donkey fodder and the lodging place, he saw his money in the mouth of his sack. He said to his brothers, My money has been put back. Here it is in the mouth of my sack.
At this their hearts failed them, and they turned trembling to one another, saying, "What is this that God has done to us?" When they came to Jacob, their father in the land of Canaan, they told him all that had happened to them, saying, "The man, the Lord of the land, spoke roughly to us and took us to be spies of the land. But we said to him, 'We are honest men. We have never been spies. We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.' Then the man, the Lord of the land, said to us, 'By this I shall know that you are honest men. Leave one of your brothers with me and take grain for the famine of your households and go your way. Bring your youngest brother to me. Then I shall know that you are not spies but honest men, and I will deliver your brother to you, and you shall trade in the land.' As they emptied their sacks, behold, every man's bundle of money was in his sack. And when they and their father saw their bundles of money, they were afraid. And Jacob, their father, said to them, 'You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more. Now you would take Benjamin. All this has come against me.' Then Reuben said to his father, 'Kill my 2 sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands, and I will bring him back to you.' But he said, 'My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is the only one left. If harm should happen on the journey that you are to make, you would bring down my gray hairs with sorrows to Sheol.'" Mga kapatid, ito ang napaka-sobering na salita ng Diyos. Well, the chapter na binasa natin ay ito yung start ng reunion ng mga magkakapatid, si Joseph and his brothers. Kung mapapansin nyo, this is a long narrative concentrating doon sa conversations ng mga brothers with their father Jacob, and most especially the brothers with their brother Joseph, the second highest position or person in the land of Egypt. Ang narrative na ito, pwede natin siyang makita, no, sa kanyang ma-appreciate sa kanyang superb na plot, intense conversation, real-life drama, yung progression ng conflict, and these unforgettable lines of the characters that will be forever etched on our minds. Sino ang makakalimot doon sa sinabi ni Joseph na you have meant evil to me, but God meant it for good. This is, some say that no Hollywood movie can match the authenticity ng narrative na ito, the raw emotions na meron dito, and most of all, the unified underlying storyline in the narrative, that God's hand is moving upon the lives of Joseph and his brothers who have been separated by sin, and now by His providence, He has reunited them. Ang ganda nitong passage na ito. Yung usapan nila, si Joseph, parang pelikula na bigla niyang makita yung mga nag-uusap niyang kapatid at bigla siyang pag-uusapan. Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo dapat ginawa yun sa ating kapatid that was 20 years ago. Pero si Joseph, na-appreciate niyang nakita niya na nakukonsensya na ang kanyang mga kapatid. Tapos bigla siyang umalis, umiyak siya, and then bumalik siya, then kinompose niya yung sarili niya muli. Parang movie-like ito, but according sa mga scholars, no Hollywood movie can match this. Now, the question is this: why does the narrator give us this story? Bakit binigay niya yung story na yun? Hindi niyo ba alam na yung Genesis 37 to 41, ang dami nang nangyari, ang daming taong lumipas. 37, 38, 39, 44, 5 chapters, ang daming taon na lumipas, 20 years. Pero ang i-spend sa atin ng author mula Genesis 42, 43, 44, 45, 46, 47, yung narration lamang na yan ng reconciliation, ng forgiveness, ng pagkikita ni Joseph
and his brothers. So doon pa lang, meron na tayong lesson. Ganito kahalaga ang forgiveness, ang closure, ang reconciliation sa Bible na finokus ito ng author. There is still an unfinished business in the narrative of Joseph, kaya hindi pa tapos sa Genesis 41 na si Joseph nag-ascend na siya as the prime minister ng Egypt. Hindi pwedeng, and he lived happily ever after. No, may Genesis 42. Merong tayong nasa isip natin, ano na nangyari sa mga kapatid niya? Pinagbayaran ba ng mga kapatid niya ang kanilang ginawa? May unfinished business dito. Nakita natin sa Genesis 37, ang panaginip ni Joseph, inggit na inggit, selos na selos, itong mga kapatid niyang ito sa kanya. Hanggang binenta siya sa mga Midianites. At nung mag-isa na lamang si Joseph, ganito ang nangyari. Inangat siya ng Diyos, pero ang sabi ng Bible, yung mga kapatid niya, kung focus natin ang camera sa kanila, abay baligtad ang nangyari. Sila naman ay naging masama at pasama ng pasama. From Genesis 37:41 to 41, Moses tells the story of the demise and the rise of Joseph in a successive and rapid movement. Pero sa Genesis 42, panibagong section at dahan-dahan at detalyado ang pagkukwento. Gustong ipakita ng author sa atin, mas mahalaga ito, ang issue na ito sa Genesis 42 to 47 sa narrative niya. Ngayong matagumpay na si Joseph, ano na kaya ang mga nangyari sa kanyang mga kapatid? Ang tanong, magkikita pa ba sila? Ang ginawa nilang kasamaan sa kanya, may justice pa ba at magkakaroon ba ng closure? The author's answer to these unanswered questions ay magsisimulang masagot sa Genesis 42. While si Joseph pinromote siya ng Diyos, hanggang makarating siya sa palace, gusto nating tingnan, nag-improve ba, nag-mature ba sa character, sa righteous living, ang kanyang mga kapatid? Si Joseph, nag-improve ang kanyang buhay, na-overcome niya yung insurmountable adversity. Ang kanyang mga kapatid, naging kabaligtaran. Sila'y wala pang binalita sa narrative na ito na mabuting improvement sa kanila. So parang nag-expect tayo, nagbago na kaya sila? Genesis 42. Before Genesis 42, we can all conclude that these brothers are a group of thugs. They are bad and they are nasty people. They are blood brothers, but they do not have love for each other. They are capable of horrifying acts like incest, immorality, and even murders and genocide. Not to mention, yung deception nila sa kanilang ama. This group of people are really a disaster. They are shameless. They are heartless. In fact, kung di sila anak ni Israel, hindi mo makikita o maamoy sa kanila na sila ang piniling pamilya ng Diyos na pagmumulan ng kanyang covenant nation, Israel. But, in Genesis 42, things will begin to slowly change. God will begin to intervene and wake their sleeping conscience and put it to light so that magkakaroon sila ng opportunity para makita na nila yung kasamaan nila by the grace of God, they will be confronted by the holiness of God, and in the mercy of God, they would repent and ask for the cleansing of God. Tagal nating in-expect, inintay, kailan sila magbabago? Kailan magre-report ang Bible sa atin na hindi na sila yung mga tao na yon na group of thugs, na mga nasty, evil, murderous brothers. Genesis 42 tells us ang Panginoon, papasok na siya. At ang lahat na makikita natin sa Genesis 42 na ito, yung pagkagutom, yung pagpunta nila sa Egypt, these are all the intervention of God para mapalitaw yung kanilang kasalanan, para maidala sila sa sitwasyon na papaisip sila. At napakaganda nito dahil ganito pala ang pagkilos ng Diyos. You know, mga kapatid, sa Genesis 42, God will deal with their sins, the brothers of Joseph, by bringing them to the very door of Joseph.
Sa mga pelikula, di ba, ito yung parang sinabi natin noon dati na gulong ng palad. Pero sa atin, providence ang tawag natin dito, kumikilos ang Diyos. Bakit kailangan pa sila mag-travel ng ganong kalayo? Bakit kailangan pang mangyari ito? Kasi kung gusto nilang ma-fulfill ang promise ng Diyos kay Jacob, at kung gusto nilang makashare doon sa blessings ng covenant kay Joseph at kay Jacob, kailangan may mangyari sa kanilang karakter. They cannot receive the covenant blessings in their state of evil and sinful hearts. They had to be confronted sa kanilang kasalanan. They had to be, they have to kneel before God. In other words, these brothers needed to be confronted with their guilt and evil deeds that they have committed against their brother more than 20 years ago. They needed to deal with it. Kailangan may closure. Hindi pwedeng walang closure. Kailangan magising ang kanilang mga budhi. They needed to mourn so that they will genuinely repent of their sins and be reconciled both to Joseph and to God. Importante ito mga kapatid. Kung ikaw ay nagnanasang maging bahagi ng covenant ng Diyos at ikaw ay nasa covenant ng Diyos, hindi po pwedeng hindi maging mahalaga ito sa iyo. You know that you would have to deal with your sin. You cannot be part of the covenant and not deal with your sin. There should be mourning of sin. There should be closure of those sin, repentance of those sin. Without genuine repentance, there is no covenant blessing. Without the awakening of the conscience, there is no genuine repentance. Ito yung blessing sa atin that we have studied. At let me give you the message that we had. God's salvation and covenant blessings are only possible by dealing honestly with our sin. We have heard this already. Ang covenant blessing ng Diyos, possible lamang by dealing honestly with our sin. Yes, it is by grace, binibigay ng Diyos, pero hindi maaring wala tayong gagawin sa ating mga kasalanan. Sabi ng Isaiah 59, sin has separated you from your God. And that's exactly the point here. You have to deal with your sin or else you will remain separated mula sa Diyos. So, ang tanong natin dito, paano ang mangyayari para masabi natin ang mga kapatid na ito, no, na may record ng incest, immorality, na may record ng genocide, ng murder, ng panloloko, paano sila haharap ang kanilang kasalanan? Well, we have seen yung last time, guilty conscience must be awakened. And number 2, godly fear must be cultivated. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Rather than multiplying the points, I chose to give a verse-by-verse exposition dito because these are very important in understanding the passage. Sa verses 25 to 38, godly fear must be cultivated. So after na yung conscience magising, sapat na ba yon? Hindi. Kailangan magkaroon ng godly fear at makultivate iyon. Dapat segundahan. Hindi pwedeng manatili sa guilty conscience. Alam niyo dito sa verses 25 to 38, for the first time ever in the narrative, the brothers of Joseph mentioned God in their conversation. Yun yung sabi ng verse 28 or 29 o 28. Sabi niya doon, what is this that God has done to us? Nung nalaman nila na meron ng laman yung sako nung isa sa kanila, naku, nag-alala sila at napahiyaw sila. Ano ang ginagawa ng Diyos dito? For the very first time. Yes, the patriarchs of Israel, the renowned tribes of God's people, they have never referenced God in their conversation sa Genesis 37. Nung nagsiselos at nagagalit sila kay Joseph, wala kang makitang reference na binanggit ang Diyos. But we know kung sila talaga ay magiging recipient ng covenant blessings ng Diyos, there will and there must be a time when they will be on their knees to admit to themselves of their sins and face their unsettled sins before the Holy God of Israel. Tingnan natin sa verse 25.
Joseph gave orders to fill their bags with grain and to replace every man's money in his sack and to give them provisions for the journey. While outwardly, si Joseph ay naging harsh interrogator sa kanila, di ba? Kayo ay mga espiya. By the life of Pharaoh, kayo ay makukulong. Kayo ay gusto nyo makita yung nakedness ng land. Kayo ay mga traitors. But deep inside, si Joseph ay isang broken-hearted brother. Yun ang dahilan bakit binigyan niya ng enough provision sa kanilang journey at pinalagay niya yung pera na binayad nila. Pinatago niya doon sa kanilang mga sako. So the motivation of Joseph here is not being sly or cunning. This was his secret attempt para maging generous sa kanyang mga kapatid. Sa verse 26, sabi ng Bible, they loaded their donkeys with their grain and departed. Now, we have to understand, by this time, ang biyahe ng mga ito, hindi po tulaok hanggang sa Santo Niño sa atin. This is a return trip that must be over 250 miles. Yung gano'ng kalayo? 250 miles? That is 402 kilometers. Nung minsang araw, naiinip ako, gusto ko mamasyal, nag-waze ako, winaze ko from San Simon to Pagudpud. 400 kilometers. Sabi ko, medyo matatagalan ako dito, hindi ko na lang tinuloy. But that's from San Simon to Pagudpud, 400 kilometers. That would require them 3 weeks. That means, along the way, kakainin nila yung baon nilang pagkain at mababawasan yon ng husto. Hindi na binanggit kung sinong kapatid, no? Yung mayroong baka nakakahiya. Siya siguro yung malakas kumain. Siya yung mas maraming nakain sa biyahe. 3 weeks ba naman nagbabiyahe? So therefore, merong isa sa kanila na nung binabawasan niya marahil yung pagkain niya, lumitaw, nandun nakabaon ang kanyang pera o yung pinambayad nilang silver. Doon sa verse 27, and as one of them opened his sack to give his donkey fodder at the lodging place, he saw his money in the mouth of his sack. Nameless brother ito, of course, matatakot ka, akala mo set up ito. Legit cause of alarm ito. Anong nangyari nung nalaman ng mga magkakapatid habang sila'y malayo na? Verse 28, at their hearts failed them and they turned trembling. Sinong hindi man lulupaypay at matatakot that for the first time, makikita natin ang mga sigang magkakapatid na ito being filled with fear and trembling. This is the very first time. Pumatay ito ng mga kalalakihan na circumcised. Mga tuso ang mga to. Nag-commit ng incest. Ang iba dito, mga masasamang mga tao ang pwede mong maibanggit dito. But for the first time, you see them dito sa narrative, laging binabanggit, they were filled with fear and trembling. But it will be good for their souls. We know that at times, ang kailangan ng mga masasamang tao, yung maramdaman nila sa kanilang mga nerves, ang takot. Ito yung mas makakabuti sa kanila. Kahit sino man, they underwent strange interrogation sa foreign land and there was some accusation and threats. Nasa shaky ground sila dito. Walang asylum na pwedeng magligtas sa kanila dito. Magkakaroon sila ng kaso. They were in a chess game with Joseph. They cannot afford to make even one wrong move or else checkmate sila. The last thing they would have wanted was for Egypt to find some fault in them na mag-a-aggravate ng kanilang sitwasyon. Remember, by this time, sa Egypt, meron silang collateral or anong tawag doon? Collateral. Si Simeon. So therefore, kailangan nilang bumalik doon at idala si Benjamin. Sa verse 28, dito na sila humiyaw and for the very first time, they would mention the name God. This is the very first time the brothers invoke the name of the Lord. And while they sound na parang sinisisi nila ang Diyos, ang mga scholars
Sinasabi nila, ang gustong ipakita ng narrator dito talaga, yung providence ng Diyos. Na pinwersa sila ng Diyos ngayon na magsalita ng patungkol sa Diyos. Bigla na silang nagkakaroon ng sense o yung tinatawag na God factor. Bigla na silang naiisip, kasama na sa equation nila ngayon ng Diyos. Pilit na ginigising ng Diyos ang conscience nila. Their statement tells that God keeps on prodding them and leading them para ma-realize nila yung connection ng kanilang predicament with that what they did to Joseph 2 decades ago. Walang coincidence dito. Ang daming mga kasalanan ginawa nito. Hindi ba kayo nagtataka bakit si Judah, ba't hindi niya binabanggit yung kasalanan niya kay Tamar? Bakit ang binabanggit niyang mga magkakapatid ay yung kasalanan nila kay Joseph nung nandun si Joseph? That's providence. Pinapaunawa ng Diyos sa kanila. During those times, sa mga tao, meron silang pananaw na kapag may mga kasalanan sila, di ba, hanggang ngayon nga, di ba, pag halimbawa, meron kang nagawang masama sa kapwa mo, meron sa amin, no? Sabi niya, kahit hindi umiinom, nabibilaukan kasi may ginawa siyang masama sa isang tao. Ganun ang pananaw din nila. May binabalikan sila ngayon ng probidensiya ng Diyos. This simple statement na, what is this that God has done to us? Alam nyo, full of insight ito. Kung babalikan mo ang buong Genesis, before Genesis 42, alam nyo ba, itong word na ito, ginamit na ito ng narrator multiple times sa Genesis, yung, what is this that God has done to us? Ginagamit ito ng Genesis. Alam nyo para ano? To interrogate the guilty. Makikita nyo to in 3 instances sa Genesis 3:13, sa Genesis 4:10, sa Genesis 12:18. Basahin ko. Verse 13 ng chapter 3. The Lord God said to the woman, kay Eve, what is that you have done? What is this that you have done? Tingnan mo, guilty si Eve at yun mismo ang language na ginamit. Interrogating the guilty. Sa chapter 4 verse 10, si Cain naman, the Lord said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Again, interrogating the guilty. Chapter 12 verse 18, so Pharaoh called Abram and said, what is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Again, Pharaoh interrogating the guilty Abraham. So, the author is letting us know that while the words imply na ang mga magkakapatid na ito, hindi sila aware sa ginagawa ng Diyos, actually they know that God is skillfully bringing out their guilty conscience in the open. Pinapakita ng statement na yon na they are guilty at nilalabas ng Panginoon yon. Sa verse 29, when they came to Jacob, their father, in the land of Canaan, they told him all that had happened to them. So the brothers made sure na makapag-present sila ng isang carefully crafted report. Ang ginawa nila na report na yon, they omitted some of those report. Hindi na nila in-include yung 3 days na sila ay na-detain. So, hindi minimize nila yung impact ng kanilang pagkakulong o ng kanilang pagkatagal. At meron na ring exaggeration na ginawa. When the narrator tells us, they told him all that had happened, yun yung sabi nila sa tatay nila, ang ibig sabihin nun, hindi yung parang nagbawas, dagdag, bawas sila. Ang nangyari doon is that they did not lie to Jacob, pero meron silang binawasan, meron silang dinagdag. So basically, yung pa rin. Sabi sa verse 30, the man, the Lord of the land, spoke roughly to us and took us to be spies of the land. Alam nyo, tignan nyo yung unang binanggit nila. Ang unang binanggit nila, yung mapait na karanasan nila, para siyempre siguro ma-impress yung kanilang tatay sa matinding power ni Joseph para medyo mag-respond siya. Kasi may problem dito eh. Iniwan nila si Simeon, kailangan maidala si Benjamin. Alam na nila yung tatay nila, hindi pabor na si Benjamin idadala sa Egypt.
Nawala na nga si Joseph, mawawala pa yung kanyang bunso. Tsaka hindi siya nagtitiwala sa kanila. So kailangan nila mag-present ng magandang PowerPoint presentation. So dito, pinakita sa kanila, eto yung dapat gawin. Sa verse 31, but we said to him, we are honest men. We have never been spies. We are 12 brothers, sons of our father. One is no more. The youngest is this day with our father in the land of Canaan. You observe ninyo, una nilang nireport ay yung kanilang innocence na sinabi nila, we are honest men. Yun yung pinresent nila sa tatay nila. Pero pagdating mo sa Genesis 42:11, ang una nilang disclosure ay ang kanilang pamilya. Natakot sila. Dito medyo nagpapakita sila sa kanilang tatay na hindi naman namin kinailangan na magdala at magbigay ng mga unnecessary details, nag-disclose ng mga details. Pero ang totoo sa Egypt, nagbigay sila ng mga unnecessary or nag-disclose kagad sila ng details. So in other words, si Jacob talagang mararamdaman niya parang pinapahamak niyo ako dahil hindi niyo kailangang sabihin ito. So, this is to avoid the ire of their father Jacob again. Gayunpaman, kailangan malaman at masabi nila na kailangan nila si Benjamin para makabalik sila doon. So, nire-require ni Joseph na dalhin yung youngest brother at para pampalit doon sa nakadetain na si Simeon. Hoping mapapapayag nila si Jacob. Ano sabi nila sa verse 33 to 34? The man, the Lord of the land said to us, by this I shall know that you are honest men. Leave one of your brothers with me and take grain for the famine of your household, then go your way, bring your youngest brother to me. Tingnan nyo, yung revelation na ito, it will further complicate the matter because Jacob will refuse to oblige. May problema ngayon. Hindi nyo siguro ito napapansin pag binasa nyo Genesis 42, pero may pinipresent na problem ang Genesis 42. May inclusio dyan. Ang inclusio ay yung both ends ng chapter, let's say yung very first verse at yung last verse, pareho sila na sinasabi. Pansinin ninyo, ang first story sa Genesis 42, si Jacob ayaw niyang ibigay si Benjamin. Guess what, paano matatapos ang Genesis 42? Si Benjamin ayaw rin niyang isuko. Gustong ipakita dito paano na mangyayari. Kung hindi idadala si Jacob ay si Benjamin, lahat sila wanted, paano mangyayari pwedeng mamatay ang buong pamilya ng Israel? Nasaan na yung covenant? Nasaan na yung seed? Paano magtutuloy kapag namatay ang lahat ng ito, kapag hinabol sila ng Egypt? So, dito sa verse 35, after di sila mapapayag, hindi bibigay si Benjamin, sabi dito, as they emptied their sacks, hindi lang pala yung isa, behold, every man's bundle of money was in his sack. And when they and their father saw their bundles of money, they were afraid. Again, nandun yung word na afraid. Afraid na sila kanina nung sa isang sack. Afraid na naman sila ngayon. Mga siga ito, hindi natin sila nakikita na sila ay afraid. Yet the passage is letting us know, pinapakita dito, after na ma-awaken ang conscience nila, yung kanila namang fear ang kinocultivate ng Diyos sa kanila. Tinatakot sila ng Diyos. This instance will be the reason why their father would refuse to send Benjamin to Egypt. Hindi lamang pala isang sako ang bundle of money, kundi sa bawat isa sa kanila. Obvious na dangerous sign ito dahil they will be charged with great theft because they had to come out of Egypt with large supply of food na hindi naman pala nila binayaran. Lumitaw dito, looting to. Litaw dito, pagnanakaw. Litaw dito, hindi sila nag 1, 2, 3 sila, hindi sila nagbayad. That's a big problem. Ano sabi ni Jacob sa verse 36? You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you would take Benjamin. All this has come against me. Alam nyo ba, pansin nyo, bakit binanggit niya, Joseph is no more, then Simeon is no more? Bakit pareho? Alam ng tatay eh. May hinala ako sa inyo, ginawa nyo kay Joseph. Kayo ang kasama ni Joseph, nawala siya. And guess what, ano nangyari? Umalis lang kayo, kulang na naman ang kapatid ninyo. Wala na naman ang isa. Ano na naman ang ginawa nyo? Maaring inisip ni Jacob na, ba't may pera dyan?
Sino may gawa niyan? Yung Egypt? O gawa-gawa nyo lang na naman yan? Dati, nung nawala si Joseph, nagkaroon kayo ng silver of money. Ngayon, meron na naman kayo ng pera. Hindi kaya kung ano yung ginawa nyo kay Joseph, yun ang ginawa nyo kay Simeon? Si Jacob ay wala ng amor sa mga anak na ito. Sinisi ni Jacob ang kanyang mga anak sa pagkawala na sa kanila. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng kasama si Benjamin. Sa verse 37, dito na naging irrational si Reuben. Sabi ni Reuben, kill my two sons. If I do not bring him back to you, put him in my hands and I will bring him back to you. Ano yung mga nagsasabi, anong magagawa ng pagpatay at will there be a good thing dito? Well, pagbigyan na natin itong si panganay na si Reuben, gusto lang niyang mawala yung pangamba ng kanyang tatay at gusto lang niyang magtiwala lang naman yung tatay niya sa kanya. Kaya siguro wala naman yung dalawa niyang anak no? Hindi naman naririnig kasi hindi mo na sasabihin yun na ibigay ko itong dalawa kong anak, ipapapatay ko. But of course, that will not help. Ang sinasabi lang natin dito is that Jacob was truly disappointed with him. Verse 38, but he said, my son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is the only one left. Since napakasakit na nang naranasan niya nung mawala ang kanyang paboritong anak, diniin ni Jacob na hindi niya pwedeng payagang sumama itong si Benjamin. Isang sampal sa kanila na si Benjamin ang favorite na anak at ayaw pang isuko ng kanyang tatay. You know, dito sa passage na binasa natin, may gusto lang akong isummarize before we go to the point. The brothers are always being haunted by the Joseph incident. Mapansin nyo sa narrative, hindi sila tinantanan ng incident ni Joseph. Nung nandun sila sa Egypt, ang pinag-uusapan nila si Joseph. Nung kausap na nila si Jacob, ang binabanggit pa rin ni Jacob, si Joseph is no more. He reminded them, this is what happened sa kanilang sitwasyon. And then, sa Genesis 42, as I have told you, sa verse 4 and verse 38, nandun yung inclusio na parehong si Benjamin ay hindi mai-include na pumunta sa Egypt. So, with Jacob seeing the money inside their sacks, alam niyang pwede silang lahat ng kasuhan at patayin. Isang bagay na baka hindi natin nararamdaman dito, ang Genesis 42 is actually, kaya sila natakot, maaaring katapusan na ng lahi at ng pamilya ni Jacob. Kaya mas lalong hindi niya ibibigay si Benjamin dahil sino magtataguyod ng promised seed na pinangako ng Diyos sa kanya. In other words, with all these dilemmas and complications, ang isa lamang ang sure dito. God is heightening their fear to bring them to their knees. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Sinet up sila ng ilang weeks para magkaroon sila ng consciousness unang-una sa conscience nila, ma-awaken, pero sabi ng Diyos, hindi pa sapat yun, kailangan makaramdam sila ng takot. At yung takot na sila ay pagbubuntungan ng galit ng hari ng Egypt. Now, what does that tell us? Here is the point. The guilty conscience must feel the fear of God's terrifying reckoning of sin in order to achieve repentance. Yan ang isa sa gusto kong i-emphasize na principle dito. Ang guilty conscience, hindi po pwedeng manatiling guilty conscience lang. Kailangan maramdaman niya yung takot doon sa nakakatakot na paghihiganti at pagbabalik at pagbibisita ng Diyos sa kanyang kasalanan para magbunga ito at makaabot ito sa pagsisisi. You see, a guilty conscience is good, but it is never good enough. Ang daming taong aminado sila sa kanilang kasalanan. Ramdam nila ang kanilang guilt. They have their consciences being disturbed and shaken. Pero ang tanong ko sa inyo, nasa ng mga taong ito? Where did that awakened conscience lead them? Not necessarily repentance.
Pwedeng aminin ng tao ang isang krimen o ang atraso niya o ang kanyang kasalanan, ngunit siya ay hahantong sa self-despair na hindi niya alam na may Diyos na pwede niyang pagpuntahan sa kanyang pagsisisi. Na siya ang nakagawa ng malaking kasalanan, hindi niya matanggap, bakit ko nagawa yon? Hindi ko kayang atimin na napatay ko yun, nasabi ko yun, nagawa ko yun. May mga taong ganito, na kapag nagkaroon sila na-awaken ng conscience nila, naging guilty sila at alam nila guilty sila, they will just, imbes na pumunta sa repentance, pwede silang pumunta sa self-despair. Ang ending, lalamunin lang siya ng kanyang guilt in the wrong way. The ending is not repentance but despair. Do you know kung sino yung greatest example na ito sa Bible? Si Judas. Napagtanto niya na siya'y nagkasala na napakalaki, ngunit hindi siya humantong sa pagsisisi. Ang masaklap, ang ending niya ay despair. Suicide. He ended his life tragically. Sabi sa Matthew 27:3-5, then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Akala mo, repentance to, but it is not yet repentance. Sinabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. Sabi doon, he departed and went and hanged himself. Ang ibig ko sabihin dito, pwedeng ma-awaken ang conscience mo katulad ni Judas, pero hindi aabot sa genuine repentance. Judas is a sobering reminder that a conscience which admits its guilt is not only not enough, but it is also dangerous. It needs something more, something right, something that must guide the awakened conscience to genuine repentance. Pwedeng nagising, pero kailangan may tutulak, may gagabay doon sa awakened conscience na yon. And that is of course, para makaabot siya sa repentance. And syempre, interested kayo, what would guide that awakened conscience para mapunta siya sa repentance? Well, in the narrative, I have the answer. I will call it the God factor. The God factor. Yung pagbanggit ng mga kapatid ni Joseph sa Diyos in saying, what is this that God has done to us? Yun ang tumulong sa kanila upang maramdaman nila na yung kanilang offense, hindi lang ito offense against kay Joseph. At the end of the day, nagkasala kami, hindi kay Joseph, hindi sa kapatid namin, it is against God. And with that, they must all fear the terrifying visitation of God on sin. For the first time, in-include nila ang Diyos. In other words, ang Diyos ngayon ang kanilang iniisip. Mga kapatid, it is not enough ma-feel guilty ka. Ang daming nakaka-feel na guilty, ang ending, nag-victim card sila. Pa-victim. Ang daming feel guilty, pero imamanipulate nila ang mga ibang tao. Sige na, ako na may kasalanan. Wala ka nang ginawang tama. Magga-gaslight. It is not enough to feel guilty. Kailangan makaramdam ng takot sa buong pagkatao mo. So, kung anong pwedeng gawin ng Diyos dahil siya ang involved sa kasalanan mo at siya ang unang biktima. Sa ganang ito, lumilitaw na naiintindihan ng isang taong may guilty conscience and sinfulness and vileness ng kanyang sin. Isang personalidad na nakakaintindi nito sa una ay walang kamalayan na nagkasala siya ay si Haring David. Kinailangan niya pa ang isang propeta Nathan para i-awaken ang conscience niya at nung kinonfront siya ni Nathan with those immortal and heart-piercing words, sinabi niya, David, thou art the man. Doon biglang natulala si David, very confident siya, dapat mamatay ang tao na yon. Sabi ni Nathan, ikaw ang taong iyon na nagkasala. Ikaw ang masamang tao na yon. Ikaw yung nagnakaw ng pag-aari ng iba habang napakarami mong pag-mamayari. Ninakaw mo yung nag-iisang pag-aari ng ibang tao. Ikaw ang masamang tao dito. Ikaw ang kalaban. Ikaw ang evil.
See how the God factor play its role in David's sobering and humble confession of sin? Dahil sa awakened conscience niya, at dahil sa God factor na yon, nagkaroon ng takot si David, naramdaman niya hindi lamang sa kanyang isip, kundi sa kanyang buto at kalamnan, yung takot sa Diyos. Because David penned one of the most genuine, heartfelt, and God-honoring repentance statements or prayers in the history of God's people. Gusto kong i-emphasize dito, naramdaman, hindi lang alam ni David nagkasala sa Diyos, naramdaman ng kanyang bituka. Gusto kong maramdaman natin, ma-emphasize yung fear, yung terror na maapektuhan yung bowels mo, yung puso mo, yung kalamnan mo. Sa Psalm 51:3-4, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Napakalinaw, nagkasala siya kay Bathsheba, lalo na kay Uriah. Pero dito sinabi niya, sa iyo lang ako nagkasala, which means nakita niya, this is not just a sin against my brothers. This is not a sin against other people. This is an affront to my God. So verse 8-9, let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Naramdaman ni David yung fear to the point na yung buto ko, Lord, binali mo. Bigyan mo na ng kagalakan yung butong binali mo. Hide your face from my sins and blot out of all my iniquities. In other words, alam ni David, ang Diyos ang napuruhan ng kanyang kasalanan at ramdam ng kanyang buong kaluluwa at kalamnan ang dinulot ng kanyang kasalanan. Ito yung fear na hindi po pwedeng guilty conscience lang. Kailangan maramdaman natin yung takot sa ating pagkatao doon sa ating mga kasalanan at dito napaluhod ang hari at ganun ang nangyari sa mga kapatid ni Joseph. July 2, 1505, one of the most pivotal moments in history ng church. One university student was returning home mula sa kanyang law school. Suddenly na-struck ng thunderstorm. Sobrang natakot itong law student na ito na yung thunderbolt bigla dito daw sa malapit sa kanya. And he later told his father sa sobrang terrified siya sa kamatayan and he saw it na parang divine judgment. Bigla siyang napahiyaw and he cried out, "Help, Saint Anne, I will become a monk." In other words, kahit laden siya ng Catholic baggage, itong si Martin Luther, kulog at kidlat pa lang yan. Nagre-remind na kay Luther ng kanyang kasalanan. Ito yung dapat nating maramdaman. Hindi lang ma-awaken ang conscience, but we feel the fear. So let me challenge you, do not resist, but welcome the painful and terrifying dealings of God that lead to conviction of sin. Huwag mong i-resist. I-welcome mo yung painful at terrifying dealings ng Diyos dahil naglilid yan sa conviction ng sin. Una, refuse to see your sin only in the light of human horizon, but see it as it is, an offense to God. Ang ginawa dito ng mga kapatid ni Joseph, huwag mo lang tingnan na kasalanan mo lang ito ng mga kapatid mo. Umpisahan mong makita ang Diyos sa nangyayari na baka yan ay outworking niya. Baka kaya hindi ka inaabutan ng conviction of sin dahil hindi mo naiisip ang nangyayari sa paligid mo ay outworking at providence ng Diyos. Nakukontento ka na lang. Away ko lang naman ito sa kapatid ko. Problema ko lang naman to sa ibang tao. Pero tingnan mo yung providence ng Diyos. Baka lahat nakakaaway mo. Dami na nagre-reklamo sa'yo. Baka sa trabaho, nirereklamo ka, magulang mo, nirereklamo ka, kapamilya mo, o baka asawa mo, nirereklamo ka din. These are providences that speak na i-welcome mo. Baka issue sa relasyon, sa kapwa, komunidad o bansa, hindi lang yun. Dapat maging issue ito ng Diyos. Kung walang fear sa Diyos, hindi ka kailanman aabot sa repentance kahit na awaken ang conscience mo. Sabi ni R. Kent Hughes,
Godly sorrow is a grace because it leads to repentance. Maganda yun. Masaktan ka, matakot ka. 2 Corinthians 7:9, as it is, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting, for you felt a godly grief so that you suffered no loss through us. Ang sabi ni Paul, maganda yan, maganda yung grieving ninyo, yung nasasaktan kayong ganyan kasi godly grief yan, na nagmo-mourn kayo sa kasalanan. Garang kailangan makita ito kasalanan sa Diyos. Di ba sabi ni Thomas Brooks, there is no little sin because no little God to sin against. At may I address this, and please listen, kayong sumasamba sa Diyos. Feel the terrifying visitation of God on your sin. Ito ang nakakatakot at dito hindi sasapat talaga ang maramdamang guilty ang isang tao. Kinailangan ng Diyos na idala sa banal na pagkatakot ang mga kapatid ni Joseph para ma-realize nila na matindi ang kasalanan nila, di sila makakatakas, nasisingilin sila ng Diyos. Ang mga providences na nangyari sa kanila, mga sako, interpret nila na balik ng Diyos sa kanila at kailangan nila yon. They were walking dead men dahil doon. Wanted sila by the most powerful nation in the world. Ang tanong ko sa iyo, ikaw may pakiramdam ka pa ba? Meron ka pa bang fear na nararamdaman because of sin? Or na-desensitize ka na hindi mo na maramdaman sa kaluluwa o puso mo o bituka mo o kalamnan mo ang takot sa Diyos? Hindi ka ba nagkakaroon ng pagkatakot dahil sa kasalanan na gagawa mo, tinatago mo? Wala na lang ba sa'yo ang mga threats ng law? Hindi ka ba aabot sa genuine repentance kung ang threats ng Diyos ay hindi mo nararamdaman sa kaluluwa mo? Don't tell me ang threat ng isang masamang tao o kidnapper ay tiyak na magpapanginig sa'yo. Pero ang threat ng Diyos sa kasalanan mo ay wala lang. Kapag tinutukan ka ng baril, nakakakaba. Kapag nakita mo yung road rage, biglang magkakaroon ng heart pumping sa iyo. Ang saktan ka ng iyong kaibigan. Magkaroon ka ng conflict sa mga kapamilya mo, kaibigan mo, ka-churchmates mo. Anong mangyayari mo sa iyo? Di ba nakakaramdam ka ng parang punyal na tumatarak sa iyong dibdib na iniisip mo, bakit niya nagawa yun? Bakit ganito ang ginawa ng aking kaibigan o kapatid? Pero pagdating sa kasalanan natin sa Diyos, wala lang. Alam mo, pag nagselos ka sa ibang tao, sa lalaki, sa babae, o sa ibang tao, sa ministry, bisan nakakaramdam ka ng pagbaligtad ng sikmura mo. Ngunit sa pangangaral ng salita ng Diyos laban sa kasalanan, wala nang dulot na kahit pilantik sa puso. Huwag mo sabihin ang pagkatalo ng basketball team mo mula sa playoffs na laglag, na mukhang nagpalagnat sa'yo at nagpaalis ng mood mo ng buong araw. Pero ang pagsuway mo sa Diyos, wala man lang dulot na pagkawala ng mood. Mga kapatid, we are in danger of losing the power to be convicted of sin because we no longer feel the horrors of sin. Need nating magkaroon muli ng repulsion o pagkasuka sa kasalanan. Kailangan nating ipanalangin na ibalik ng Diyos ang ating pakiramdam sa mga bagay na banal. Kailangan nating matakot sa mga bagay na dapat nating katakutan at hindi matakot sa mga bagay na hindi naman dapat nating katakutan. Kaya ang tanong ko sa inyo, may terror pa ba sa iyo ang hell? May terror pa ba ang mga threats ng Diyos sa iyo? Yung concept ng eternal damnation ng Diyos na dapat magdulot ng takot para maramdaman natin na hindi biro-biro ito at itutulak tayo para mangaral ng kaligtasan sa mga wala pa kay Kristo. Second, gusto kong pansinin yung worship, yung puso, yung emosyon. Bakit sa sports o sa pagkanta, sa karaoke, damang-dama mo? Kulang ang asin, pero alam mo, indak ka. Napapapikit ka pa. Naalala ko na naman yung sa camp na Ebat Adan.
May point. May point yung mga nakikita nating mga continuationists. Bakit sila mas ramdam nila yung mga katotohanan ng inaawit nila? Is it because of that? I hope not. Nauunawaan ba natin ang bigat ng katotohanan at ramdam natin ito to the point of having such affections na holy and godly? Brethren, let us feel the gravity of God and the terror of sin. Isipin mo yan. Yung fear natin sa Diyos, kulog at kidlat lang, takot na takot ka. Magpa-happy anniversary lang tayo, 2025. Katatakot na yan sila, Kitch. Nakikita mo yung gulat na yon, boses pa lang ng tao. Could you imagine kapag ang Diyos, dinala niya yung kanyang full force ng kanyang power at ng kanyang anger. Another is that do not blame God when something bad happens to you. Na why is it God na ginawa niya ito? We may blame God for something that is difficult, pero ginagawa yan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, let me end by saying kung si Judas ang dakilang example ng taong nakaramdam ng guilt, pero di nauwi sa repentance because there was no God factor, ang dakilang halimbawa naman ng taong nakaramdam ng fear and terror ng galit ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa kanyang takot, sa sasapitin niya mula sa Ama, sa sobrang nakakatakot, hiniling niya na kung pwede mawala ang kopa, ang pagpaparusa na yon, hindi niya danasin. Sino naman ang gugustuhin danasin mo ang nakakatakot na puot ng Diyos? Kung ang simpleng kulog lamang na dinidire-diretso ay nagpapatakot sa iyo, how much more yung puot ng Diyos ibubuhos lahat sa iyo. Pero hindi in-spare ng Diyos ang Panginoon dyan dahil gusto niyang iligtas ka. Kaya kung wala ka kay Jesucristo, ang takot ng Diyos ay magdudulot lang sa iyo ng napakatinding kaparusahan. Ngunit kay Kristo, ang takot na yan magbubunga ng kaligtasan. At nawa mga kapatid, huwag nating hayaang makonvict ka lang ngayon sa sin mo. Baka meron kang nakikitang mas lalo mo pang gawin na ipanalangin. Lord, ibalik mo ang mga luha ko sa pag-awit, sa mga pagbabasa ko, sa pangangaral. Ibalik mo yung mga tears ko, ibalik mo yung emotions ko, yung affections ko. Bakit ang affections ko ngayon ay nasa mga bagay na ganito? Bakit sa mga temporary pleasures? Baka ito ang kailangan mo at magkaroon ka ng fear sa Diyos. Sabi ng Psalm 130 verse 4, but with you there is forgiveness, that you may be feared. Once may muntik ma-discipline dito sa church at nung kinonfront ko na magsisi, sabi niya sa akin, di ko na kaya. At nakita ko mismo yung physical expression ng pagsisisi. Sobrang nanginginig at nangingilabot. At to the point that time, kinonfess lahat ng mga kaya niyang i-confess. And I've seen it. It is true. The power of the gospel can make a sinner truly repent at manginig siya, hindi sa mga bagay na nakakahiya, kundi manginig siya sa biyaya ng Diyos. Nawa, mapunta yung ganong panginginig sa iyo, kapatid. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa aming napakinggan. Nakita namin kung gaano katindi ang kasalanan, ngunit mas matindi ang iyong pagpaparusa dahil babalikan mo ang aming kasalanan. Kung wala kaming tagapagligtas, paano na lang? Salamat, Panginoon, sa reminder mo sa amin that we should not only be awakened sa aming conscience, but we should have godly fear na makultivate. Balik mo ang fear of the Lord sa amin because it is the beginning of wisdom. Dito kami matututo lumayo sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Balik mo ang aming tears. Balik mo yung emotions namin. Balik mo yung affections namin on those things that are above, not on the things of the earth. Patawarin mo kami for many times na kami ay nag-focus sa mga bagay na mali at masama. Salamat, Panginoon. Niligtas mo ang wala sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.